Half day na ang ilang empleyado kanina kaya lalong dagsa ang mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Mahigpit na ang seguridad doon at 3 bus driver ang nagpositibo sa drug test. At live na nakatutok si June Veneracion. June, ilang pasahero ang inaasahan dyan? Nako, Vicky, malaki-laki dahil sa pagtataya, kung magkakatotoo ito, Vicky, posibleng umabot sa 200,000 ang mga pasahero ngayong araw dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sa ngayon ay tinitiyak naman ng PITX na meron silang mga sapat na bus na sasakyan ng mga pasahero pauwi sa kanilang probinsya. Sa entrada pa lang ng PITX, nagkakaroon na ng pila dahil sa dami ng mga pumapasok na pasahero pauwi ng kanilang probinsya para sa Undas. Kung kahapon umabot sa 168,000 ng mga pasahero, ngayong bispera sa Undas, inaasahan na mas lolobo pa ang bilang. Ngayon, ang estimate natin di bababa sa 190 to 200,000 passengers. So napakataas niyan. Pero tiniyak ng PITX na hindi kukulangin ang mga bus sa terminal. Wala na rin daw suspendidong biyahe dahil sa nagdaang bagyo. Para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga pasahero, may mga random drug test sa mga driver ng bus. Kahapon, 3 bus driver ang nagpositibo sa droga. Kinumpiska ang kanilang lisensya. Sasailalim sila sa confirmatory drug test. Let this serve as a warning sa ating mga pampublikong sasakyan na tsuper na lagi po natin ginagawa to para siguraduhin yung kaligtasan ng ating mga mananakay. Kabilang sa mga humabol na makauwi sa Undas ang magkakaibigang ito. Bit-bit nila ang mga bulaklak na sinadya pa nilang bilhin sa Dangwa sa Maynila para maiuwi sa Cavite. Hindi man ganoon kasiksikan sa loob ng terminal, may mga ilan pa rin na kinailangan ng atensyong medikal. Kadalasan po is high blood, sir. High blood po. And then, cause din ng high blood natin, kadalasan mga walang tulog, and then excited po sa makauwi rin sa kanya-kanyang probinsya po. Para iwas stress, sinamantala ng pasaherong ito ang pagkakataon na makapaglibang habang hinihintay ang kanyang biyahe. Sa totoo lang po, sir, gusto ko po maglaro ng ganito. Nag-enjoy po kasi ako. Isang mascot naman ng PNP ang nagbigay ng konting aliw sa mga pasahero. Halos kasabay niyang bumisita sa PITX ang bagong hepe ng NCR Police Office na nag-inspeksyon sa lugar. Sabi niya, 12,000 pulis ang nakadeploy sa Metro Manila para sa Undas. Yung mga threats na nakakarating sa atin are just common na mga threat na sinasabi natin na pickpocket, akat bahay. But yung terror threats, wala tayong namamonitor so far. Nag-inspeksyon din ng mga opisyal ng MMDA. Sabi nila, pwede nang dumaan sa EDSA ang mga provincial bus hanggang alas 5 ng umaga sa November 4. Wala naman tayo nakikita, kinakailangan adjustment. In fact, ang EDSA ngayon ay medyo maluwag-lag na except nga doon sa mga bus terminals. Sa mga pasaherong gusto pang humabol, Vicky, ay sabi ng PITX, meron pa naman daw biyahe hanggang alauna ng madaling araw. Pero kapag hindi sila umabot, ay pwede naman daw silang magpalipas ng gabi dito sa loob ng terminal at ipagpabukas na lang ang kanilang biyahe. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Kapwa bumaba ang trust at performance ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong third quarter ng taon, bagamat suportado pa rin ang karamihan ang bilang. Base yan sa pinakahuling tugon ng masa survey ng grupong Okta Research. Nakatutok si JP Soriano. Sa inilabas na non-commissioned survey ng grupong Okta Research, parehong bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Statistically unchanged ang tawag ng Okta, saan ito'y bahagyang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Pero significant o kapansin-pansin daw ang pagbaba ng rating ni Duterte nitong Setyembre. Bagamat karamihan ay nagsabing tiwala pa rin sila sa Vice Presidente, pero bumaba ito sa 59%. 6 percentage points na mas mababa kumpara sa 65% noong Hulyo. Base sa mga nakaraang survey ng Okta, downward trend o pababa ang trust rating ni VP Sara mula March 2023 kung kailan nakakuha siya ng 87%. 69% naman ng mga respondents ang nagsabing tiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos.
bahagyang mas mababa kaysa sa 71% noong second quarter. Pero ayon sa Okta, pasok daw ito sa margin of error na plus-3%. Karamihan din sa mga respondent ang naghayag ng pagtitiwala kina Senate President Francis Escudero sa trust rating na 67% at kay House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 61%. Bahagya namang tumaas ang trust rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa 15% mula 13% nitong Hulyo. 8 percentage points naman ang ibinaba ng performance rating ni Duterte na nasa 52% kumpara sa 60% na rating niya noong second quarter. 66% naman ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap sa tungkulin ni Pangulong Marcos. Bahagyang bumaba mula sa 68% noong Hulyo. 65% naman ang nakuha ni Escudero. Mula naman sa 63% itong Hulyo, bumaba sa 62% ang mga nagsabing nasisihan sila sa pagganap ni Romualdez, habang tumaas naman sa 14% ang performance rating ni Gesmundo. Si Escudero nagpasalamat sa tiwalang ibinibigay sa kanya at sa Senado. Patuloy daw niyang pagbubutihin ang pagsisilbi sa bayan kahit mataas o mababa man ang resulta ng survey. Sinusubukan pa naming kunin ang reaksyon ng iba pang opisyal. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Dahil daksa na rin ang mga biyahero, may binawas na proseso sa pagpasok sa NAIA Terminal 3. Mula roon, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Emil, patuloy ang pagdating ng ating mga kababayan dito sa NAIA Terminal 3 at ayon po sa pamunuan ng NAIA ay mas marami yung tao ngayong araw kumpara sa ilang nagdaang araw at nahigitan ng araw po yung 130,000 a day na dating ng tao dito na inaasahan. Para maiwasan ang pila, papasok pa lang sa NAIA Terminal 3, tinanggal na ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ang X-ray machine kaya tuloy-tuloy ang mga pasahero sa check-in counter ng kanilang airline. Isa sa mga bumiyahe ngayong araw para sa Undas Long Weekend, ang pamilya ni Cha na galing sa Occidental Mindoro kung saan sila inabutan ng bagyo. Dumalaw daw kasi sila sa puntod ng amang pumanaw kamakailan. Ngayon, pabalik na sila sa Cebu. Kasi yung papa ko po, special sa amin. Parang nandyan din siya. Bali, yung iniisip lang namin, binibisita lang din namin siya. Naiiyak. Si Bel Garcia at mga kapatid dadalaw naman sa puntod ng magulang sa Tacloban City. Nasusundan ng family reunion. Dadalawin namin yung magulang namin. Vacation din kasi ng kapatid ko, galing po kasi sa USA. Para po nagtitipon-tipon kayo. Ayon sa NNIC, nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang stakeholder sa paliparan para sa inaasang dagsa ng pasahero. Inabiso na rin daw ang airline companies na buksan ng mas maaga ang check-in counters para di maipon ang mga tao sa pila. Nais din daw nilang sikaping maging on time ang mga flight. Naremedyohan na rin daw ang problema sa baggage handling system kung saan may mga bagaheng napahiwalay sa flight ng may-ari nito. Sa mga palabas ng bansa, may pila raw sa immigration counter pero mabilis naman ang usad dahil mas marami ang naka-duty. Talagang mataas yung yung passenger movement natin today. Makikita mo doon na talagang yung queuing sa immigration, hindi siya, kumbaga, tuloy-tuloy lang siyang may queue. Sabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, naka-heightened alert na ang mga paliparan hindi lang dahil sa undas, kundi dahil sa Bagyong Leon. Siniguro rin na maayos ang lahat ng equipment para walang aberya sa paliparan. Emil, sa ngayon, sinabi sa atin ng pamunuan ng NAIA na meron pong 6 canceled flights at ito po ay dahil dun sa lagay ng panahon dun sa lugar na pupuntahan ng ating mga kababayan at kanilang payo sa mga maglalakbay po ngayon ay laging makipag-ugnayan sa inyong mga airline. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At sa mga hahabol sa pagbiyahe ngayong undas, alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor.
Salamat Ms. Vicky. Mga kapuso, unti-unti na pong lumalayo sa ating bansa ang Bagyong Leon pero hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang babala sa ilang bahagi po ng ating bansa. Kaninang hapon naglandfall ang Bagyong Leon, dyan po yan sa southeastern Taiwan. Huling namataan ang mata ng Typhoon Leon sa line 320 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 155 kilometers per hour at pabugso naman na abot ng 255 kilometers per hour. Northwest po ang kilos ito sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Matapos magdamag maramdaman ang bagsik ng Bagyong Leon sa Batanes, ibinaba na po ng pag-asa ang wind signal sa ilang lugar. Mula po sa signal number 5 kagabi, signal number 2 na ngayon dito sa northern portion ng Batanes, partikular po sa Itbayat, habang signal number 1 naman sa natitirang bahagi po ng Batanes, ganun din sa Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan at sa northern portion ng Ilocos Norte. Asahan pa rin sa mga nabanggit na lugar yung malakas sa bugso ng hangin dahil po yan dito pa rin sa Bagyong Leon. Pagkatapos tawirin ang Taiwan, pipihit na po itong Bagyong Leon pa northeast at babaybayin po nito itong Taiwan Strait hanggang sa tuluyan na po yung makalabas ng Philippine Area of Responsibility anumang oras ngayong gabi o kaya naman po ay bukas ng madaling araw. At kahit po nasa Taiwan na po yan ay sako pa rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ramdam pa rin po ang epekto ng bagyo at nung trough o yung extension na tinatawagin po natin na buntot nito at umaabot pa rin yan dito po sa ilang bahagi pa ng ating bansa. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi po ng Northern at ng Central Luzon, ganoon din dito sa Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan pa rin, ito po yung nagkukulay orange at ibig sabihin po yan heavy rains, inaasahan po yan dito sa may Ilocos Region, pababa po dito sa may bahagi ng Mindoro at Palawan. May tsansa rin po ng ulan sa Visayas at ganoon din sa Mindanao, gaya na lamang dito sa Panay at pati na rin po sa Negros Islands, pati na rin dito sa may eastern and central portions ng Visayas, pati na rin sa ilang bahagi po ng Mindanao. Inaasahan po natin may mga malalakas sa pag-ulan, lalong-lalo na kapag may thunderstorms. Dito naman sa Metro Manila, may tsansa rin po ng ulan bukas, lalo na bago magtanghali at posibleng magpatuloy po yan hanggang hapon o kaya naman ay hanggang gabi. Sa mga babiyahe naman by sea o yung puntatawid sa dagat, magiging maalon pa rin at delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang maglayag. Dito po yan sa northern at pati na rin po sa western seaboards ng northern Luzon at ilang bahagi rin nito nga Cagayan. Samantala, sa special weather outlook naman ng pag-asa ngayong undas, may tsansa po ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan bukas, November 1, dito sa northern at central Luzon, Cavite, Batangas, ganoon din po sa occidental Mindoro at sa northern Palawan. Ito po ay dulot pa rin noong trough o yung buntot nga nitong papalayo na Bagyong Leon. Pero pagsapit naman ng November 2, ganoon din sa November 3, inaasahan naman po natin unti-unti nang gaganda ang panahon sa halos buong bansa, maliban na lang po sa localized thunderstorms na madalas po nating maranasan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Kaya sa mga bibisita po sa sementeryo, huwag pa rin kalimutang magdala ng payong. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Ika nga, with great power comes great responsibility. Pero ang dalawang nag-superhero costume sa Cebu, naku, naging bantalang sa kaligtasan ng mga motorista kaya sinita ng pulisya. At nakatutok si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Nag-stretching, pumosing, at maya-maya nang harang. At nang habol ng mga sasakyan sa bahaging ito ng National Highway sa Cebu City, si Son Goku at sidekick niyang si Spider-Man. Sa isang punto, nag-ispadahan pa sila kasama ang isang lalaking nakamaskara ni Batman sa gitna ng highway. Kunwari rin silang nakipaglaban sa motoristang naka-Pikachu costume. Bahagi ito ng content na pinost sa social media ng vlogger na si Boy Banat. Pero ang PNP Highway Patrol Group sa Cebu, hindi ito nagustuhan. Hindi na ipinakita sa video, pero meron pa raw silang ginawa na lubhang delikado. Ang kuan sa ilahang gibuhat is nagsakay silang tricycle, ang nag-drive si Spider-Man, nasa ibabaw sa tricycle si Son Goku. Si Batman nasa tubangan, si Batman wala moabot ron, no?
So muna nga ato ni silang ipatawag just to inform them nga dili na nila pusbon. Kaya kanina, pinapunta sa tanggapan ng HPG7 ang nasabing content creators na sina Son Goku at Spider-Man, na hindi nagtanggal ng maskara at di nagbigay ng pangalan sa media. Sabi nga, with great power comes great responsibility. Kaya ang dalawa, abot-abot ang paghingi ng sorry. Ngayon na pong dipinsa, kay kadalasan sa mga content yun. O ngayon kong pasaylo sa mga fans ako diya, mga nagbasta ako, kay umikabalo, mabawal yun dito. Kanya, ako pag-isahan niya, din ako tuturo niya content. Kami kibaw nga, sayot na dito, kay sana makakuos, makabala sa mga laing tao, mga motorista. Manakaroon niya pag-ingot, pag chat nila, or pagpangita na mo, mapariyon may, niarigid may kay. Kami may sayot na buhat, so ay, may pasaylo. Matapos mapagsabihan ng pulisya, pinauwi ang dalawa. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Merondina, nakatutok 24 oras. Wala nang tahanang masisilungan ang ilang taga Batangas dahil sa bagsik ng bagyong Christine. Karamihan sa kanila nangangamba kung paano magsisimula muli. Para maibsan ang kanilang kalbaryo, hinatiran sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation. Hanggang ngayon, lubog pa rin sa makapal na putik ang ilang bahay sa Agoncillo, Batangas, bunsod ng bagyong Christine. Si Lenny wala nang babalikang bahay matapos itong pasukin ng putik at malalaking troso, dala ng malakas na agos ng baha. Kasi yung binuksan na namin ng pintuan, ito na nga po, pumasok na po lahat, puwasak ang aming bahay. Kala na namin mamamatay na kami. Sa isang compound nakatira ang mga kamag-anak ni Lenny. Lahat sila, iisa lang ang hinaing. Masakit sa kalooban na wala ka nang babalikan, wala kang titirahan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. At ang panawagan ni Lenny, ang pinakamalaking tulong yung bigyan po kami ng aming matitirahan. Dahil wala po talaga kaming inaasahan. Si Catalino naman mula sa Nasugbo, halos manlumo nang masaksihan mismo ang pagguho ng kanyang bahay. Pero bilang padre de pamilya, tinatatagan niya ang loob para sa mga anak. Yung gamit tsaka yung bahay, basta matatag lang, may pupundar yan. Masama ako, nawalan na ng bahay, nawalan pa ng buhay, yun ang baka hindi natin kayanin. Pati ang isang ospital sa Nasugbo, hindi nakaligtas sa bagsik ng bagyo dahil pati ito binaharin. Kaya agad ni-rescue ang mga pasyente. Contingency plan. Kapag ganito pong mga panahon, inuuna naming i-evacuate ang ospital. Mas malupit po itong si Typhoon Christine. Dahil nga po yung rainfall na binigay sa amin, yung magdamag, simula 24, 25, tuloy-tuloy po, non-stop ang ulan. Sa pagpapatuloy ng Operation Bayanihan, namahagi ang GMA Kapuso Foundation ng food packs sa 5,000 individual sa 6 na barangay sa bayan ng Nasugbo at Agoncillo sa Batangas. Sa mga nais tumulong, tumatanggap po ang GMA Kapuso Foundation ng donasyong pagkain at iba pang gamit para sa mga nasalanta ng bagyo. Para naman sa cash donation, maaaring magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lubelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mga kapuso, sa mga bagong panganak sa mga bayan ng Malvar, San Jose, Cuenca, Padre Garcia, Mataas na Kahoy, Balete, Agoncillo at Laurel, Batangas City at Lipa. Lahat po yan nasa Batangas. Ang GMA Kapuso Foundation at Department of Health Calabar Zone po ay magsasagawa ng libreng newborn screening sa November 8, Biyernes. Gagawin yan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Dr. Santiago Lacdao Memorial Health Center sa Barangay 1 sa Lipa City. Katuwang din riyan ang Batangas Provincial Health Office at ang Lipa City LGU para sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyong Christine. Sa mga interesado, makipag-ugnayan sa mga contact number na naka-flash sa inyong TV screen.
Dahil lubog pa rin sa baha, nangangamba ang ilang taga Camarines Sur dahil sa muling mga pag-ulan doon. Sa kabila niyan, hindi napigil ang pagdalaw ng marami sa isang binahang sementeryo. Nakatutok si Ian Cruz. Baha pa sa 6 na barangay sa Bula, Camarines Sur, dulot ng bagyong Christine. Pero muli na namang bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw. Pangamba tuloy ni Risa na nakalubog pa ang bahay sa baha. Takot na po, baka bigla na pong tatas tong tubig. Ayon sa MDRRMO, 2 ang nalunod sa bayan ng Bula sa kasagsagan ng mataas na baha. Isang di nakilalang bangkay pa ang natagpuan sa bayan. Sa ngayon, dumadaing pa rin ang tulong ang marami dahil di alam kung paano babangon sa unos. Nagsusumikap naman daw ang LGU na maghatid ng dumarating na tulong. Pero habang wala pa, nagtiyaga na munang manghuli ng isda sa baha si Joseph. Lagay po ako ng lambat doon sa gitna ng mga taniman ng palay para may makuha kong pang-ulam namin mamayang gabi. Masakit naman ang kalooban ni Aling Nelda sa tuwing tinitingnan ang kanyang palayan. Malapit na raw kasi ang anihan pero sayang dahil nalubog sa baha. Lugi tuloy at wala nang pangsimula sa pagsasaka. Ang hiling po namin, bigyan po kami ng bini, ng kapital nito para naman makabawi-bawi kami. Laking pasasalamat naman ni Mang Albert sa asong si Umo na siya raw nag-alerto sa kanya sa paglaki ng tubig. Kumakaul siya, parang naghingi man siyang ng tulong. Sa gitna naman ng evacuation center, nakaburol ang isang 31 anyos sa babae. Inatake raw ito sa puso matapos tumaas ang tubig sa evacuation center kung nasaan ang kanyang pamilya. Ayon sa kanyang kapatid, 2 araw pa bago siya nadala sa ospital kung saan na rin siya namatay. Yung tubig nga po, hindi na po kayang dumaan ng mga ambulansya. Di rin nakaligtas sa baha ang Bula Public Cemetery. Lagpas taong baha ang tumama dito sa bayan ng Bula at dito nga sa kanilang sementeryo makikita natin yung bakas ng tubig dito sa mga nicho. Pero magkagayon man, putikan man itong lugar na ito at may baha pa rin, sinisika pa rin bumisita ng mga kababayan natin dito bilang pagpapahalaga sa mga mahal nila sa buhay. Kahit po nalahog kami, sila pa din unahin naming linisan. Tapos mag-aano na po, araw na nila. Sa bayan ng Balatan, hirap pa rin ang mga residente papasok at palabas ng bayan dahil sa malalaking landslide. Pero sa iba, pagkakataong kumita sa pagbaba at pag-akyat ng mga kargamento sa bangin. Kahit pa ang mabibigat na tangke ng LPG, kumita lamang ng 600 to 800 pesos. Kaysa naman po sa tumambay lang, iga-iga dun sa bahay, wala naman nakukuha. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.